Parang guide lang yun. Mas maganda yung, ano, yung spirit led. Yung parang Oo natural nga lang. eh. Na wala kang... Yun na. Alam mo, kasi hindi kasi ako ma-articulate. Kaya, Pero okay lang yun kasi feeling ko naman pag si Lord naman yung parang usa ka lang. oo nga. Kasi, Sa totoo. oo. Kasi testimony mo yun. Pero, hindi ako maano sa articulation. Sa words. Uy, kain ka na. Ay, mag-pray pa lang muna tayo. Oo nga. Sige. So, Gusto mo ikaw mag-pray? sige na, ikaw na. Sige po. Lord, thank you for this day. Thank you, Lord, for this time na magkasama po kami ni Chrissy. Salamat po, Lord, kasi nagkaroon po kami ng opportunity to meet together. Lord, may you bless our food. May you bless this fellowship, Lord God, na hindi lang kami basta nag-meet, pero ikaw, Lord, yung kasama namin ngayon. Ikaw yung reason bakit kami nag-meet ngayong araw na to. Sana maging siya, fruitful. Alam namin, Lord, na magiging fruitful to kasi kasama ka namin. Pero help us na ma-enjoy and ma-share yung glory mo. So, hindi lang sa aming dalawa, pero sa ibang tao din. Yes, Thank you, Lord. Lord. And may you bless our food, strengthen our body, and give us energy for today. Yes, In Lord. Jesus' name, Amen. So, meron akong ipapatikim sa'yo Sige. ngayon. Ayun! Yay, unboxing. Ito. Natunaw na to, girl. Kasi, Praise God. uy! Thank you. Wait. Ito sa'yo. First bite. Ito, yung may icing. Mahilig ka ba sa matatamis? Saan galing to? Basta. Tingnan mo muna. Sige. Ikaw nag-bake nito, no? Wow. Pwede. Yung may icing. Oh. Ang sarap. May icing to. Hindi siya sobrang tamis. Ikaw nag-bake? Ang sarap. I love na hindi siya super tamis. Tapos lasa mo yung may egg to, no? Lasa siyang may egg, na may, alam mo, eggnog. Ang sarap niya. Eggnog. Yun yung parang nalalasahan ko. Tapos hindi siya super tamis. Oh, go. Meron pa nga akong ibang tinapay dito. Ito nag-bake lahat? Uy! Oo nga. Kahapon pa yan. Kahapon niref lang kasi. Thank you. Oh, go. Kailangan to hatiin, no? Ito, pahingi lang ako konti. Sige lang. Ubusin natin yung mga pagkain na. Sobrang blessed Ito, naman span. today. Ano pala? Swiss roll. Marunong ka pala mag-bake. Hindi. Hapon lang. Ah. Alam mo ba, first time ko mag-bake. Uy, wow. Or first time kong gumawa ng cake. Saka yung mga yan. Wow. Ano lasa? Hindi ko pa malasahan kasi ito pa yung Wait lang. Magkasing lasa lang yan sila kasi halos same lang sila naman. Ito pa oh. Ikaw din nag-bake nga? Pero ba, ang dami mong binake? Yes, girl. Thank you, Lord. Gusto mo ba kanin? Kumain ng kanin? Hindi. Ano yan? Okay. Okay po. Kumain ka na. Yun. Naano ko na siya? Ano? Masarap naman. Pero mas bet ko to. Kasi ito, sobrang lasa niya. Tapos, ito medyo, hindi ko malasahan yung cheese. Pero, Walang cheese. sabi mo cheese roll. Hindi, Swiss roll. Ah! Kina-cancel ko. Alin? Lahat ng langaw Yeah. na umalis ngayon. In Jesus' name, amen. Ayun pala yung straw. Lord, please. Lahat ng pagkain na, oy! Girl. Okay lang. Lord, I pray na maging Maayos to. maayos po yung Pero we know setup Lord, na namin. Thank you, Lord, sa wind.
Pero kahit anong mangyari, may magagawa tayo. Yes. Kamusta ka naman ngayon? I feel rested. Kasi the past days, weeks, sagad-sagad talaga ako. Tapos, overwhelmed ako. Kasi maraming malalaking bagay na mangyayari next week. Tapos, hindi ako intentional on how I spent my time. Wala akong time sa work. Lately, iniisip ko that I'm always running out of time. Tapos, alam mo yun, kung kailan mas marami akong time, doon ako mas lalong nawawalan ng time. Kasi pinuput aside ko yung dapat unahin, which is si Lord. Hindi talaga ako magaling sa time management. Pero tinuruan ako ni Lord na kapag inuna mo talaga siya, siya talaga yung mag-orchestrate ng buong araw. Totoo. Kaya ngayon, hindi na ako nagpa-plan ako, ina-organize ko pa rin siya, pero outline na lang siya. Hindi na yung dapat ito yung mangyari, dapat ganito, ganyan. Hindi na siya ganun. Totoo. Kasi ang mahalaga dun is si Lord yung nasa una. Kasi yun naman talaga, di ba, dapat first, above all else, si Lord talaga yung nasa una. Kasi siya naman yung reason ba't tayo nandito. Ano? Ay, hindi ko ba alam kung ano yung word ko? Prayer counselor. Seryoso? So, si Becos, pero nung January, nung time na yun, di ba nag-business na ako ganyan. Kaya ako nag-business kasi parang wala nang nangyayari sa ginagawa ko. Parang sobrang paulit-ulit na lang niya. Tapos yung lesson dun, sa ulo ko na ganyan kasi paulit-ulit nga siya. So wala nang growth. Tapos gusto ko na rin mag-get out of my comfort zone. Kasi as in wala na talagang nangyayaring bago. Yun lang, sabi ko kay Lord, help me na mag-iba yung routine to get out of my comfort zone. Kasi nung time na yun, hinang-hina talaga yung katawan ko. Although nasa bahay ako, well rested, pero pag pala wala ka talaga, yung hindi ka intentional, na alagaan yung sarili mo, nanghihina ka talaga. Nakakapagod din kaya magpahinga din. Yeah, kaya sabi ko, Lord, gusto ko ng umalis sa comfort zone ko, tulungan mo ko. Alam mo ba, after a week, nag-chat si Ate Ria. Nakita niya lang sa Facebook na merong hiring, pero hindi niya sinabi na mag-apply ka. Basta ang ginawa niya lang, sinend niya sa akin yung link. Tapos ang galing lang kasi nung nakita niya yon, parang nilagpasan niya pa. Pero sabi niya parang may nag-aano daw sa kanya, nagpo-prom sa kanya na balikan. So binalikan niya. Tapos sinend niya lang sa akin yung link. Tapos prayer counselor yon. Tapos nung sinend niya sa akin yung link, nakita ko wala siyang college requirement. Ang requirement lang, dapat may relationship na kay Lord. Kaya sabi ko, pwede to. Pero hindi agad ako nag-apply kasi nga, parang ayoko nang malayo. Tapos isipin mo, lilipat ka ng Manila, mag-isa, saan ka titira. Ang dami mong kailangan i-consider. Pero ilang araw na siya, parang 2 days na. Hindi siya maalis sa isip ko. Tapos, di ba, nag-online ako noon. Tapos sabi ko kay Ate Ria, tsaka kay Erin, yung sa isa kong friend, 1 or 2. Pag 1, magla-live selling ako. Ginagawa ko din yan. Sabi ko kasi hindi ako makapag-decide. Sabi ko, so pag 1, magla-live selling ako. Pag 2, mag-a-apply ako, magpapasa ako ng resume. Alam mo ba, sabay sila, as in sabay sila, 2. So sabi ko, sige, baka gusto talaga ni Lord na magpasa ako. Pero tinatamad ako magpasa ng resume. So hindi pinagpabukas ko pa siya. Hanggang sa parang ginugulo na talaga ako. Yung parang ayaw niya akong tantanan. Tapos sabi ko, sige na nga, magpapasa na nga ako. Tapos ang galing kasi 30 minutes ko lang ginawa yung resume. Di ba minsan pag nagagawa ng resume, talagang pag-iisipan mo ganyan. Pero hindi, ang galing kasi parang si Lord lang din yung nag-help sa akin. Edit mo, ganyan. Tapos, ayun, pinasa ko na siya. Tapos hindi ko na siya inisip. Pasa ko, kinabukasan, may email na agad. Pa pala ako magpasa ng resume. Sabi ko lang kay Lord, yung chance ko kahit 0.00001%, chance pa rin yun. Pero kung hindi ako magpapasa, 0 talaga yung chance ko. Tapos sabi ko, sige, si Lord na bahala. Hindi ko nga alam kung paano ako nakapasa. Sinare ko yung testimony ko, paano ko na-encounter si Lord, ganyan. And ang saya lang kasi kita mo yung yung hands ni Lord sa bawat step. Hindi pa ako tinatawagan na makakapasa ako. Sinabi na ni Lord kung kailan ako magsisimula. As in exact date.
sinabi ni Lord na yan ka magsisimula. Hindi ko siya ma-explain pag tinatanong nila, paano mo nalaman na sinabi ni Lord? Pero alam ko na si Lord yun kasi paano ko manalaman na ganitong araw ako magsisimula kung kung hindi niya sasabihin sa akin kung ako lang, wala ako hina-hired. Pero nagre-ready na ako kasi ngayon nga yung sabi ni Lord. Pero dinadoubt ko pa si Lord noon. Kaya nung time na hired ako, parang nag-guilty ako kay Lord. Kasi sabi ko, parang inassured na ako ni Lord. Tapos nag-doubt pa ako sa kanya. So parang ang sakitan sa part ko kasi yun nga, sinabi na ni Lord sa'yo na eto, ayan na yung start mo ha. Pero ako nagda-doubt pa rin ako sa kanya. Sa condo na tinitirahan ko ngayon, pinag-pray ko siya. Pagpasok ko dun sa condo, parang may hangin na gumanon, yun nag-welcome sa akin. Condo yun eh. So wala yung hangin kasi close yun, naka-aircon. Tapos alam mo ba, ang nakita kong unang-una is Bible. Tapos yung Bible niya is kapares ng Bible ko. Tapos sabi ko, no, ito na talaga yun. Tapos ang galing ni Lord talaga mag-work. Kapag meron siyang ibibigay sa'yo, kahit na hindi ka equipped, siya talaga yung mag-e-equip sa'yo. Kasi natandaan ko nung time na yun, sabi ko kay Lord, bakit mo ako tinawag dito, Lord? Hindi naman ako ganun ka-deep sa word mo. Kasi inaamin ko, hindi ko pa naman talaga natatapos yung Bible. Madami pa akong hindi alam. So sabi ko, Lord, I'm lacking. Pero ikaw yung nag-call sa akin. Tapos sakto pag devotion ko sa 1 Corinthians, sabi niya, in Christ there is no lack. Si Lord yung magsusustain sa akin. Kaya sabi ko, ito na nga, sige na nga po, Lord, susunod na lang ako. Tapos ayun, 2 months na nandito ako, sobrang daming growth. Parang ang isang taon na akong nakatira dito eh. Tapos, ang dami ko ng taong nakikilala dito. Imagine, nagpunta ako nung wala akong kakilala. Tapos ngayon, ang dami ko nang sinasamahan na mga tao. Kaya nga parang meron ka ng small group. Meron ka na ba? Sa Victory, may small group na. Tapos, alam mo ba, ang galing kasi first time namin ni ate siya yung roommate ko mag-Bible study dito. Tapos, nilapitan kami ng 2 babae. Inaya nila kami mag-Bible study. Ngayon, part na kami ng Bible study nila. Kaya sabi ko, dito talaga, Lord. Kasi, wala, ang galing eh. Alam mo na hindi ikaw yun eh. Hindi mo siya masasabi na, ang galing ko, nandito na ako, ang dami kong kakilala. Hindi, kasi kung ako lang talaga, hindi ko talaga kaya. Tsaka introvert kasi ako first eh. Pero ang daldal ko, no? Ang kulit! Nakakaya! Makikita natin yun dyan. Na-realize ko, pag pala talaga in-invite mo si Lord sa mga ginagawa mo, nandun talaga siya. Tapos tutulungan ka talaga niya. Even sa small things. Ano yung character ni Lord na nag-highlight sa season mo ngayon? God is a father and a man to me sa season. Uy! Ang ganda nun kasi pares tayo. Pero sa season ko, ang pinaka-nag-highlight is God is my father. Like, hindi lang siya basta God natin na sobrang serious na ang daming command, ang daming natin kailangan gawin. Pero He's also a father who cares. Na alam mo yun, talagang every part ng life natin, nandun siya para magmalasakit sa atin, para tulungan tayo in every step, Lord, yung tatay natin. Hindi lang siya basta Diyos na kinakatakutan. As a babae, as a tao, you want to be loved. Yeah. Yeah, thank you. Lagi siyang nagmi-minister sa akin na ito ka, pinupurso ka. Nare-remind niya sa akin always kung sino ako, ano ako sa kanya. Yeah. A woman of God. Na, gusto ni Lord na ma-enjoy natin yung season natin. Totoo. And at the same time, hindi lang tayo basta nagwo-wait na, single ako Lord, kailan siya dadating, sinong mag-aalaga sa akin, ganyan. Pero even in our single season, gusto ni Lord maramdaman natin na your love, you're being pursued. True, And diba? diba how amazing it is na hindi lang basta kung sino yung nagpo-pursue sa'yo, but it is the Lord itself yung nagpo-pursue na, wow, grabe. Thank you Lord for... Kaya alam mo, mapapansin mo, nagdi-dress na ako ngayon. Nagdi-dress na ako ngayon, tapos nag-aayos na ako ng sarili ko ngayon. Si Jesus mismo nagpo-pursue sa akin. Sinong babae ang hindi magiging soft at magiging feminine kung sobrang gentle nang nagpo-pursue sa kanya at sobrang, alam mo yun, loving nang nagpo-pursue sa kanya. Kaya yun, God is a father and a man to me sa season na to. Kaya, Ang ganda, ang ganda nun. At saka diba sabi nila, you glow differently when you're being pursued by the right man. And
I'm grateful, Lord, sobrang grateful na si Jesus yung nagpuperso sa atin. Hindi lang siya basta man, pero it's True. God in Himself. At saka hindi siya yung katulad ng tao na kapag ka pinuperso ka niya, tapos mamaya mawawala, ganyan. Hindi siya temporary, pero He's the same yesterday, today, and forever. And paulit-ulit kanyang pinuperso kahit na may mga times na pinupush natin siya away. Pero paulit-ulit kanyang nire-remind na He loved us first before He loved Him. So, thank you, Lord. Saka I'm so happy na talagang na mas naglilin ka na on your feminine and soft side. Kasi talaga, ang sarap kaya mamuhay ng ng soft lang, ng feminine lang. Diba? Masaya maging babae. Yeah. At saka yung yung na-enjoy mo. Babae yung na ako season. ngayon. I'm so happy. Alam mo, dati nung hindi pa ako Christian, pangarap ko maging rich single tita. Nung naging Christian na ako, pangarap ko na maging wife, maging nanay. Yun yung pangarap ko. Yeah. Kasi design din ni Lord sa atin yun, di ba? Like, someone who nurtures, someone na hindi ka lang basta merong house, pero you make it a home and partner ng husband. Kaya sobrang importante din that we wait and be intentional kung sino ba yung magiging partner natin. Hindi ka lang basta pipili na, ang gwapo niya, ganyan. Although, syempre, as a human, gusto naman talaga natin yung someone na attracted tayo. Pero, at the same time, mas ngayon na Christian na tayo, mas pipiliin natin yung someone na mas mahal si Lord kaysa mahal tayo. Parang yun na yung preference natin. Pinaka number one na negotiable is kailangan mahal niya si Lord. Pero right now ba in your season, meron bang someone na nagpo-pursue sa'yo? Yeah, praise God, praise God. Number one pursuer. How about Si you? Jesus. Ako, my season, wala. As in, alam mo ba, sobrang grateful ko kay Lord na walang nagpo-pursue sa akin at this season kasi I feel so protected I feel so secured na alam ni Lord how emotional I am na baka mamaya pag may nag-pursue sa akin tas hindi ako ready, tas emotional ako, bigla kong mapasaba. Pero ngayon talagang walang nagpo-pursue, walang nagkakagusto sa akin, but I'm so happy. I'm so grateful, Lord, na walang nagpo-pursue sa akin at the moment kasi Same tayo. yeah. Tsaka din mo talaga makikita na yung time niya ni Lord, sobrang intentional siya. Syempre kasi wala kang ka-date. So walang kahati yung time mo. It's either you spend it with your family, your friends, or with Jesus. And most of the time, hindi ka naman laging kasama mo yung family or friends mo. So si Jesus lang talaga yung kasama mo. And ngayon, mas kinikilig na ako. Alam mo ba na mas nag-look forward ako kapag yung time na to, yung Sabbath ko, kami lang dalawa ni Lord. Tapos kahit na yung nandito ako mag-isa, Sa totoo. parang mas nakakakilig siya. Kaya kanina nung sabi mo kayo muna ni Lord, hinayaan ko muna talaga kayo. Although na-guilty na ako na medyo nalita ko kasi 1 hour ka nung nag-antay. So medyo na-guilty na ako nun. Pero yung mga 10 minutes, 15 minutes kanina sabi ko, okay, baka may kailangan pang silang pag-usapan ni Lord. Kasi alam ko yung feeling na kapag kayo lang muna ni Lord, tsaka iba yun iba kapag kayo lang talaga ni Lord bago ka makapag-meet sa ibang tao. So parang in our season, ganun din. Na parang ma-enjoy din natin yung, kami muna ni Lord. Kasi alam ko na pag dinala na ni Lord yung someone for me, yun na yun So ayun, nung time na yun, I'm too young. So puro immature pa, ganyan. Kasi parang 16 na yata ako. Seryoso? 16 yung first boyfriend ko. So parang sobrang bata pa nun. And hindi ko pa alam paano ba magkaroon ng boyfriend, ganyan. So, kung ano yung nakikita ko sa environment ko, ganun yung Akala mo na. oo, tapos hindi naman ako Christian nun, hindi din naman sila Christian. So parang more on kilig-kilig lang, ganyan. Hindi pa siya yung tunay na Laro-laro lang. Oo. Pero yung last ko, medyo matured na kasi kami ng 21 ako nun And pero that time kasi, hindi pa rin ako nag-matured. Parang, sorry Lord, makulit po, makulit. Pero hindi pa rin ako natuto dun sa last relationship ko. Kasi siguro ngayong environment ko is, wala namang nagtuturo sa akin ng ganun. Tapos, solong anak lang naman ako. So, ano bang alam ko doon? Wala naman akong nagtuturo sa akin na ate na ganito pala dapat, ganyan. So, ayun, hindi siya naging okay. Pero,
masasabi ko talaga na thank you Lord kasi naalagaan naman talaga niya. As in, princess treatment, ganyan. Ganun talaga, maano sila, maalaga sila. So, na ano ka talaga na ako yung problem. Kaya, thank you Lord talaga. Kasi natuto ko. Kasi kung hindi kami magbe-break nun baka hanggang ngayon. Ano pa rin ako yung dependent, ganyan. Tapos yung bang parang sila yung mundo ko, ganyan. Pero inaaway ko sila kahit na sila yung... Tapos alam mo, lately, isa sa mga inano sa akin talaga ni Lord, inuro sa akin, na yung relationship talaga, addition lang talaga sila sa buhay mo. Hindi talaga sila yung mundo mo, hindi yung lahat ng oras mo sa kanila na lang napupunta na hindi ka na makatulog, hindi mo na naaalaga ng sarili mo. Hindi ganun siya. Ano talaga? Ano lang talaga siya? Tawag dito. Partnership. Oo. Parang addition, Addition lang. lang Siya. Parang talaga siya. something that adds flavor to your life. Ganun lang. Pero hindi talaga siya yung pinaka-focus. Kasi mabubuhay ka kahit may Totoo. boyfriend ka or wala eh. Pero if you desire marriage naman, ano rin talaga, part din talaga siya ng life natin. Pero addition, katulad ng sinabi ko. Totoo. And if that relationship's not serving you or not serving God, parang anong purpose?